Manang Remy, Manang! Sigaw ni Hendrik sa kanyang katulong na makarating na sila sa kanyang bahay sa Quezon. Kahit ayaw ni Fatima na umapak pa sa mansyon ni Hendrix, ngunit mapilit ang lalaki dahil kailangan doon na mahilot ni Manang Remy ang paa niya bago tuluyang mamaga. At heto siya ngayon at karga-karga ni Hendrix kasi nahihirapan siya maglakad dahil sa pagkatapilok niya kanina noong tumakbo siya sa gitna ng napakalakas na ulan. Basang-basa ang kanyang damit at pati pang ilalim na suot niya ay basang-basa na rin. Inis na talaga si Fatima kay Hendrix, ngunit sinikap niyang kontrolin ang kanyang sarili, lalo na't nasa loob siya ng pamamahay ng binata. Manang! Sigaw ulit ni Hendrix na parang natataranta. Dali-dali namang lumapit ang katulong at agad na nagbigay galang. Pakihanda ng bathtub, Manang, yung medyo maligamgam ha, at pakihanda na rin ng mga damit na pamalit. Utos ni Hendrik sa kanyang katulong. Agad namang tumalima si Manang Remy at pumasok to sa banyo ng guest room. Ipinasok ni Hendrik si Fatima sa guest room at saglit na pinaupo sa kama habang inihahanda pa ang bathtub na pamaligo. Pakialalayan mo na lang, Manang ha? Nahihirapan si Fatima na lumakad dahil natapilok siya kanina. Tawagin mo na lang ako kapag tapos na siyang maligo. Tagubili ni Hendrix at saka ito tumalikod. Pagkaraan ng ilang sandali, ay inalalayan na ni Manang Remy si Fatima sa pagpasok sa banyo. Ma'am, tawagin niyo na lang po ako kapag tapos na po kayo ha? Ihahanda ko na rin po ang mga damit na gagamitin niyo, ma'am. Mahinahong sabi ni Manang Remy. Tumango lang si Fatima at nagsimula na siya magbabad sa mga ligamgam na tubig sa bathtub. Ngunit kahit mainit ang tubig, ay nanginginig pa rin ang buong kalamnan niya. Napakamalassagan ng araw na to. Usal ni Fatima sa kanyang sarili. At dahil sa nangyari sa kanya, ay hindi niya maiwasang makaramdam ng sobrang pagkayamot kay Hendrix. Kung hindi sana siya dinala nito sa party, ay hindi ito mangyayari sa kanya. Paano siya makakapasok nito sa trabaho bukas? Ngayong nahihirapan siya maglakad. Gago ka talaga, Hendrix? Mura ni Fatima sa kanyang sarili. Hanggang sa matapos siyang maligo, ay hindi pa rin nawala ang inis sa kanyang nararamdaman. Tapos na po ba kayo, ma'am? Pwede na po bang pumasok? Mahinang tanong ni Manang Remy. Saglit lang po, Manang. Sagot ni Fatima at mabilis na inabot ang tuwalya at itinapis sa kanyang katawan. Sige po, Manang, maaari na po kayong pumasok. Pumasok sa loob ng banyo si Manang Remy at inalalayan nito si Fatima hanggang sa makalabas ng banyo. Umupo si Fatima sa gilid ng kama at tiningnan ang mga damit na inihanda ni Manang Remy. Isa tong pares ng pajama at underwear. Ma'am, mga bagong damit po to. Lagi may nakareserbang ganito sa guest room sakali may bumisita ritong kamag-anak ni Sir Hendrix. Salamat po, Manang. Pwede po bang tumalikod muna kayo at magbibihis po ako? Medyo nangingiming wika ni Fatima. Okay po. Nakangiting tugon ng matandang babae. Nang matapos na magbihis si Fatima, ay umupo naman si Manang Remy sa kama at tiningnan ang kanyang namamagang paa. Ma'am, sa tingin ko po may naipit na ugat sa paa nyo, kaya kailangan tagang hilutin upang hindi lalong mamaga. Sabi ng matandang babae, saka nito inabot ang ointment at simulang hilutin nito ang kanyang paa, malapit sa may talampakan at sa bawat pagdiin nito sa ugat niya, ay hindi maiwasan ni Fatima ang mapaaray dahil sa sakit. Pasensya na po, ma'am, pero kailangan tagandiinan to para maibalik sa dati ang mga naipit na ugat at na mawala ng pamamaga. Wika ni Manang Remy. Okay lang po, Manang Remy. Salamat po. Tugon ni Fatima. Maya't may bumukas ang pinto at pumasok sa Hendrix. Bagong ligo na ito at nakasuot ng sweatshirt at pajama. May dala tong isang tasa ng kape at inilagay ito sa ibabaw ng bedside table. Inumin mo to habang mainit pa. Wika ni Hendrix kay Fatima. Hindi sumagot ang dalaga dahil naiinis pa rin siya kay Hendrix. Ayaw niya makipag-away dito sa harap ni Manang Remy. Manang, pakisabi na lang pag matapos na kayo ha? Bili ni Hendrix, saka ito lumabas. Ang sweet talaga ni Sir Hendrix, ma'am, no? Nakangiting sambit na matandang babae. Aba, dapat lang.
Siya naman ang dahilan kung bakit ako natapilok eh. Naiinis na wika ni Fatima. Hindi niya alam kung bakit bigla nang lumabas yun sa bibig niya. Bakit ho ma'am? Nag-away po ba kayo ni sir? Sorry po. Pagbibigay pa umanhin ni Manang Remy. Pagkaraan ng ilang minuto, ay natapos na si Manang Remy sa paghihilot at nagpaalam ito kay Fatima na lumabas na ng kwarto dahil may aasikasuhin pa sa kusina. Kahit marami naman silang katulong sa bahay, ngunit kailangan pa rin nakasubaybay si Manang Remy dahil siya ang mayordoma sa mansyon. Sige po Manang, salamat po. Nakangiting wika ni Fatima. Pagkalabas si Manang Remy, ay siya namang pagpasok ulit ni Hendrik sa kwarto. Kamusta ang pakiramdam mo? Tanong ng binata kay Fatima. Hindi sinagot ng dalaga ang tanong sa kanya ni Hendrix dahil naiinis pa rin talaga siya. Tinanong ulit siya ni Hendrix, ngunit hindi pa rin niya ito sinasagot. Oy ano, bingi ka ba? Kanina pa ako tanong ng tanong sa'yo, di ka naman sumasagot. Pabagsak na wika ni Hendrix. At ngayon galit ka na naman? Kung tutuusin nga, ikaw may kasalanan kung bakit ako natapilok. Kung hindi mo pa ako sinama-sama sa party ng kaibigan mo, di sana natutulog na ako ngayon sa apartment ko at di na sana ako natapilok. Himutok na wika ni Fatima. Aba, nanunumbat ka yata Fatima. Bakit? Inutusan ba kitang bumaba ng kotse at tumakbo pa sa gitna ng ulan? Sarkastikong tugon ni Hendrix. Dahil lang doon sa ex-boyfriend mo manloloko, kaya nasirang mood mo at sa akin mo ibinunton ang galit mo. Dagdag na sabi ni Hendrix. Sino kaya sa ating dalawa ang galit, Mr. Saavedra? Hindi ba't ikaw? Kaya nga dahil sa sobrang galit mo dahil natamaan ka sa sinabi ko, kaya mo ko biglang hinalikan, di ba? Pagsigaw ding wika ni Fatima. Shut up! Bulyaw ni Hendrix. Ang hirap kasi taga sa'yo, Hendrix. Hindi mo maamin-amin hanggang ngayon, mahal mo pa rin ang ex-girlfriend mo. Well, at least, ako inaamin ko, di ba? Ikaw? Pangahamon ni Fatima. I said shut up, or I will kiss you. Pagbabanta ni Hendrix, biglang natigilan si Fatima. Naumid saglit ang kanyang dila dahil ayaw niyang halikan ulit siya ni Hendrix. Tumahimik na lamang siya at baka kung magsalita pa siya itutuhanin ng binata ang sinabi nito. At baka isipin pa ng lalaki na gustong-gusto niyang halikan siya nito. Inumin mo muna yung kape mo at lumalamig na yan. Pagkatapos matulog ka na at na makapagpahinga ka. Utos ng lalaki kay Fatima at saka to lumabas ng silid. Nang mapag-isa si Fatima ay biglang tumunog ang kanyang cellphone. Buti na lang at ang bag niya ang nakalagay lang sa ibabaw ng bedside table. Dali-dali niyang kinuha ang kanyang cellphone upang tingnan kung sinong tumawag. Ang kaibigan niyang si Kay pala ang tumawag. Siguro nga'y nag-aalala to sa kanya dahil halos maghahating gabi na at hindi pa siya umuwi ng apartment. Hello Mars, kamusta? Nasa party pa ba kayo ni Hendrix? Tanong ni Kay. No Mars, kanina pa kami umalis ni Hendrix sa party. Ngunit dahil sa nangyari, nandito na naman ako sa bahay niya nang wala sa plano. Pagkukwento ni Fatima. Bakit Mars? Nag-away na naman ba kayo? Curious na tanong ng kaibigan ni Fatima. Ikinuwento ni Fatima ang lahat kay Kay, pati ng pagkikita nila ni Eric sa party. Hanggang sa kanilang bangayan ni Hendrix. Hay nako Mars, lagi na lang ba kayo mag-aaway ni Hendrix? Akala ko ba okay na kayo? Wika ni Kay. Ewan ko Mars, gago yung Hendrix sa yun eh. Naiinis na wika ni Fatima. The more you hate, the more you love Mars. Panunokso ni Kay. No way Mars, paano ko naman mamahalin ng katulad ni Hendrix? Napakasungit na lalaking yon. Depensa ni Fatima. Talaga bang wala kang kahit konting pagtingin para kay Hendrix Mars? Baka hindi mo lang namalayan na nahuhulog na palang loob mo sa kanya. Sabi ni Kay. Natigilan si Fatima. Saglit siyang nag-isip at tinanong niya ang kanyang sarili kung wala nga ba talaga siyang nararamdaman kahit konti kay Hendrix. Ay naku Mars, wala talaga. Kagagaling ko lang sa heartbreak. Wala na akong panahon para dyan. At isa pa, mahal pa ni Hendrix yung ex niya. So kung pumasok pa ako, ano pa magiging papel ko sa buhay niya?
Pangangatwiran ni Fatima. Well, tinang na lang natin Mars. Pero just a friendly advice lang ha. Huwag mo namang isaradong puso mo para sa kanya. Malay mo, baka si Hendrix talagang nakatadhana sa'yo. At huwag na huwag ka magsasalita ng patapos mare. Sabi ni Kay. Basta Mars, ayoko na. Tama na minsan nagpakatanga ako sa pag-ibig. At hindi na yung mauulit pa. Never. Mariing sabi ni Fatima. O siya, sige, matulog ka na dyan. At kung sakaling hindi mo pa kayanin bukas, edi umabsent ka na lang muna sa trabaho. Ako nang bahala magsabi sa manager natin. Wika ni Kay. Matapos ang ilang minutong pag-uusap, ay nagpaalam na si Fatima sa kaibigan niya. Pagkatapos ay humiga siya sa malambot na kama dahil nararamdaman niyang bumibigat ng kanyang talukap. Ngunit kailangan pa niyang patuyuin muna ang kanyang buhok, kaya dahan-dahan siyang tumayo at kahit pa ika-ika siya, ay sinikap niyang kunin ang hair blower. Pagkaraan ng ilang minuto, ay natuyo na ang kanyang buhok, kaya humiga na siya. Ngunit nang ipikit niya ang kanyang mga mata, ay mukha ni Hendrix ang kanyang nakikita. At kahit pilit niyang iwaksi yun sa kanyang isipan, subalit patuloy pa rin nagsusumiksik sa kanyang balintataw ang gwapo mukha ni Hendrix Saavedra. Hindi nga nakapasok si Fatima kinabukasan sa bangkong kanya pinagtatrabuhan dahil hindi pa maayos ang kanyang paglalakad. Masakit pa ang kanyang paa at namamaga pa rin to, kaya wala siya magawa kundi ang manatili muna sa bahay ni Hendrix. Kahit gustuhin man niyang umalis na, ngunit ayaw di siyang payagan ng binata. Medyo na-bored na nga siya sa kakapanood ng TV sa kwarto, kaya kapag may pumapasok na katulong sa loob ng kwarto, ay nakikipag-usap na lamang siya sa mga ito para hindi siya gaanyang mabored. Sa kabilang dako naman, nagpaalam muna sa kanya si Hendrix na pumunta muna sa pabrika dahil may aasikasuhing importante. Hindi na rin nagtatanong si Fatima dahil unang-una, wala naman siyang karapatan pang manghimasok sa personal na buhay nito. Isa pa, ayaw na niyang makipagtalo pa dito at baka bigla na lang siya magkaroon ng sakit sa puso. Mas mabuti na rin wala si Hendrix sa bahay at hindi niya muna to nakakausap para kahit naman papaano, tumahimik naman kahit saglit ang buhay niya. Ngunit si Madam Romina ay ngayon daw uuwi galing sa isang business trip sa Hong Kong. Kaya tiyak ni Fatima na maabutan siya sa bahay na matapobreng ina ni Hendrix. Ayaw pa naman niya na muli silang magkita ni Madam Romina at baka kung ano na naman ang sabihin nito sa kanya at hindi na rin siya makapagpigil pa. Hindi nga nagkakamali si Fatima dahil mayat mayay nakarinig siya ng busina ng sasakyan. Alam niyang ito na ang mami ni Hendrix. Naisip niyang hindi na lamang lumabas ng kwarto at baka magkaroon ng malaking gulo sa mansyon ng mga Saavedra. Pagkaraan ng ilang minuto ay pumasok sa loob ng guest room si Manang Remy. Ma'am, baka po nagugutom na po kayo. Ipaghahanda ko po kayo. Sabi ng Mayordoma. Saglit na tiningnan ni Fatima ang kanyang wristwatch at malapit na pala mag-alas 12 ng tanghali. Mamaya na lang po Manang. Hihintayin ko na lang po si Hendrix. Sagot ni Fatima. Hindi niya alam kung bakit yun ang nasabi niya. Gayong ang totoong dahilan ay ayaw taga niyang lumabas ng kwarto dahil baka magkita sila ng mami ni Hendrix. Mahal niyo po taga si Sir Ma'am, di ba po ba? Nakangiting tanong ng Mayordoma. Hindi alam ni Fatima kung anong isasagot niya kay Manang Remy. Kaya ngumiti na lamang siya ng bahagya. Alam niyo po ma'am, swerte po kayo kay Sir Hendrix dahil mabait naman po siya at saka maalaga. Nakita namin noon kung paano niya inalagaan si Ma'am Jewel. Pero hindi karapat-dapat kay Sir ang babaeng yon. Kaya mabuti naman at hindi sila nagkatuluyan. Pagtatapat ni Manang Remy. Nakikinig lang na mabuti si Fatima at hindi niya alam kung bakit natutuwa siya noong sinabi ng Mayordoma ang bagay na yon. Kaya ma'am, sana po mahalin niyo po si Sir Hendrix ma'am. May halong lungkot sa boses ni Manang Remy at hindi rin alam ni Fatima kung bakit may konting kirot sa puso niyang sinabi ng katulong sa kanya. Paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga salitang yon. Sana ma'am mahalin niyo po si Sir Hendrix. Napabuntong hininga na lang si Fatima. Dahil paano nga ba niya gagawin yon
kung ang lahat sa kanila ni Hendrix ay bahagi lamang ng pagtupad sa kasunduan. Sa isip ni Fatima, kung alam nga lang ni Manang Reming katotohanan. Manang, maiba po ako ha? Alam po ba ni Ma'am Romina na nandito ako sa bahay? Nag-aalalang tanong ni Fatima. Hindi po ma'am, sagot na mayordoma. Okay po. At kung maaari po sana Manang, wag niyo naman po sana mabanggit sa kanya na nandito ako. Pakiusap ni Fatima. Bakit po ma'am? Hindi po ba kayo gusto ni Madam Romina para kay Sir Hendrix? Tanong ni Manang Remy. Kahit na alam naman ito na hindi nga gusto ng ina ni Hendrix si Fatima. Siguro Manang. Hindi kasi ako mayaman kagaya nila. Nalulungkot na sabi ni Fatima. Hindi naman po sukatan ng estado ng buhay ma'am. Kung totoong nagmamahalan ang dalawang tao ma'am, di ba po ba? Wika ni Manang Remy. Tumangulang si Fatima. Ayaw na niya magsalita pa dahil nakakalungkot pa sa pakiramdam. Maya-maya nagpaalam na si Manang Remy sa kanya dahil may aasikasuhin pa raw to. Na mag-isa na lamang si Fatima sa silid, ay humiga muna siya at saglit ay pinikit ang kanyang mga mata. Maraming mga bagay ang naglalaro sa kanyang isipan. Ang kanyang pamilya, si Eric, si Hendrix, at ang kanilang kasunduan. Sa susunod na buwan ay ikakasal na sila ni Hendrix. At kahit sabihin ng peke ang gagawing kasal, ngunit hindi pa rin niya maiwasang kabahan dahil tiyak na may malaking gulong naghihintay, lalo na tuto sa kanyang ina ni Hendrix. Muling tiningnan ni Fatima ang kanyang orasan at lampas 12:00 na ng tanghali. Ngunit hindi pa umuuwi si Hendrix. Gayong sinabi naman nito sa kanya na uuwi ito ng pananghalian. Biglang nakaramdam ng pagkainis si Fatima. Iniisip niya, ano kaya kung tawagan na lang niya to sa cellphone? Subalit ang isang bahagi ng isip niya ay nagsasabing hindi niya dapat gawin yon dahil hindi naman siya girlfriend ng lalaki. At nang may pumihit sa pintuan, ay agad na bumalikwas si Fatima sa pag-aakalang si Hendrix ang pumasok. Ngunit si Manang Remy pala at sinabihan siya nitong kumain na. Nasa kwarto na po niya si Madam Romina ma'am at nagpapahinga. Mamaya pa yun magigising kaya wala po kayo dapat na ipag-alala. Sabi ni Manang Remy. Ganun ba? Sige ho Manang, salamat po. Pero hintayin ko lang saglit si Hendrix para sabay na kaming kumain. Tugon ni Fatima. Tumango na lamang ang mayordoma at pagkatapos lumabas to ng silid. Tiningnan na naman ulit ni Fatima ang orasan at ngayon pasado 1:00 na, ngunit wala pa rin si Hendrix. Hanggang sa lumipas ang 1 oras at wala pa rin ang kanyang hinihintay, kaya nagdesisyon si Fatima na umalis na lang at umuwi na sa apartment. Total naman makakalakad na siya kahit medyo paika-ika nga lang. Tuyo na rin naman ang kanyang damit na nabasa ng ulan kaya pwede na niya itong suotin ulit. Nang makapagbihis na siya at makapag-ayos sa kanyang sarili, dinampot niya ang kanyang shoulder bag at nang buksan niya ang pinto ay nasalubong niya sa may pintuan si Manang Remy. Ma'am, saan po kayo pupunta? Tanong ng katulong. Aalis na po ako Manang, uuwi na ako sa apartment. Sagot ni Fatima. Hindi pa po kayo kumakain ma'am. Hindi na po ba niyo hintayin si Sir Hendrix? Tanong ni Manang Remy. Hindi na po Manang. Okay naman po ako. Sa apartment na lang po ako kakain. Tugon ni Fatima at saka to humakbang sa pasilyo papunta sa may hagdanan. Ngunit nasalubong niya si Hendrix at nang makita siya nito, kumunot ang noo ng binata. Where are you going? Tanong nito sa kanya. Uuwi na ako. Walang kaimo-emosyong sagot ni Fatima. Hindi nga siya tiningnan ni Hendrix. No, bumalik ka sa kwarto at mag-usap tayo. Mariing utos nito. Ngunit nagpatuloy pa rin si Fatima sa paglakad at hindi man lang pinakinggan ang sinabi sa kanya ni Hendrix. At dahil sa katigasan ng kanyang ulo, ay napilitan si Hendrix na buhatin ulit siya pabalik ng kwarto. Habang si Manang Remy ay nakangiti lang at halatang natutuwa sa kanyang nakikita. So balak mo talagang umalis nang hindi man lang nagpapaalam sa akin? Sabi ni Hendrix at halatang naiinis na naman to. Diba sabi ko hintayin mo ako? Dagdag pang sabi ng lalaki. Hihintayin kita?
Eh di bang sabi mo 12:00 nandito ka na? Alam mo ba kung anong oras na ha, Hendrix? 2:00 na. Hindi nakapagpigil si Fatima at bahagyang tumaas ang kanyang boses. Hindi ako kumakain dahil hinihintay kita. Iniwan mo lang ako dito sa bahay. Di mo ba alam na dumating ng mami mo? Buti na lang at hindi kami nagkita at nasa kwarto na siya ngayon. Pagmamaktol na sabi ni Fatima. Okay, sorry. May inasikaso lang ako. Paghingi ng paumanhin ni Hendrix. Sige na at kakain na tayo. Mamaya ka na umuwi ng apartment, okay? Dagdag na sabi ng binata. Tumango na lamang si Fatima habang inakay siya ni Hendrix papunta sa dining table. Ngunit siguro nga'y malupit talaga minsan ang pagkakataon dahil lumabas ang silid si Madam Romina at nakita nito si Fatima. At anong ginagawa ng babaeng yan dito sa pamamahay natin, Hendrix? Galit na sigaw ni Madam Romina. Humakbang ito papalapit sa kanila at ang mukha nito'y hindi maipinta sa sobrang galit. Magandang hapon po, ma'am. Pagbibigay galang ni Fatima. Ano maganda sa hapong to? Dahil nakita kita dito sa pamamahay ko. Pabalang na sagot ni Madam Romina. Ma'am please, wag mong pagsalitaan ng ganyan ng fiancé ko. Saway ni Hendrix. Stupid Hendrix, hindi mo taga ginagamit ang utak mo. Mas mabuti pang bumalik ka kay Jewel dahil siya nararapat sa'yo. Pulyaw ng ina ni Hendrix. Ma'am, no! Matagal na kaming wala ni Jewel. But you still love her, don't you? Nanunuring tanong ni Madam Romina. I don't anymore love her, ma'am. Si Fatima na ngayon ang mahal ko. So please, just be happy for me, okay? Mariing wika ni Hendrix at hinawakan sa kamay si Fatima. No way, Hendrix. Hindi ako makakapayag na magpapakasal ka sa babaeng yan. Hindi siya nababagay sa'yo. Naiintindihan mo? Galit na boyaw ni Madam Romina. At ikaw babae ka. Alam kong pera lang habol mo sa anak ko. Gold digger? Sigaw ni Madam Romina. Nasaktan si Fatima nang marinig niya ang mga masasakit na sinabi sa kanya ng ina ni Hendrix. Hindi niya akalaing muli siyang pagsasabihang gold digger. Buti na lang at nakapagtimpi pa siya. At kung hindi, ay matagal na niyang nasampal ang matapobreng ina ni Hendrix. Ma'am, stop it! Wala kayong karapatang pagsabihan si Fatima ng ganyan. Pagtatanggol ni Hendrix. At dito na po nagtatapos ang 10 kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.